May we request Commissioner Ray E. Bulay to read the proclamation certificate of Senator-elect Ronald Marapon de la Rosa. We, the chairperson, the commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Ronald Marapon de la Rosa as Senator-elect to serve for a term of 6 years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given the 17th day of May, 2025, in the city of Manila, Philippines. Signed, Chairman George Erwin Garcia. Signed, Commissioner Amy P. Perulino. Signed, Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. Signed, Commissioner Nelson J. Celis. Signed, Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal, Commissioner. Signed, Noli R. Pipo, Commissioner. Signed, yours truly, Perdóname, I will read this twice. Attested by the Honorable Executive Director of the Commission on Elections, Chopisto E. Elnas Jr. Attested by Chopisto E. Elnas Jr., Executive Director. Ronald Bato de la Rosa po ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pareho silang galing sa Davao City. Taong 1990 nang italaga siya bilang police chief ng Bansalan Municipal Police Station. 1992 naging station commander siya sa Sasa, Davao City. Umangat ng umangat ang kanyang ranggo at noong 2013 naging chief of staff siya ng intelligence group ng PNP. Mula 2016 hanggang 2018 sa ilalim ng Duterte administration, nagsilbi po siya bilang hepe ng PNP. Sa kanyang pamumuno, ipinatupad ang Oplan Tokhang para labanan ang illegal na droga sa bansa. Noong April hanggang October 2018, itinalaga siya bilang Director General ng Bureau of Corrections. Noong eleksyon 2019, kumandidato siya bilang senador at nanalo siya sa ilalim ng PDP laban. Makikita po natin ngayon ang pamilya nitong si Senador de la Rosa. Tina, itong si Senator Bato ay number 2. Akalain mo sa 8 rehiyon. Number 1 siya sa 2 probinsya sa Camiguin, Davao Occidental. Number 10 naman siya sa Luzon. Number 2 sa Visayas. Number 2 siya sa Mindanao. Number 1 doon si Senator Bongo. At yan ang dahilan kung bakit mataas ang ranking niya sa Magic 12. So mukhang napapansin natin, sumusunod naman sila dun sa thereabouts 5 minutes na speech. So tingnan natin itong si Senator De La Rosa on his speech as Senator-elect. Ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, I would like to congratulate the COMELEC for a job well done. A very successful 2025 midterm elections. Pakiusap ko lang, Chairman George, na sana hindi na maulit yung natulog ako ng alauna ng gabi. 20 million na yung boto ko. Paggising ko sa umaga, naging 16 million. Sabi ko, ninakawan ata ako ng 4 million votes Pero you explained it properly, you explained it professionally, so maraming salamat for the clarification. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates for
fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador, Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, Doc Maritis Mata, and Pastor Apollo Kibuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for giving me that lesson. And also, I would like to congratulate my guerrilla warfare campaign team. Nasama-sama ko palagi kahit saan ako nakakarating. Kahit na anong weather, andyan sila. Hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to thank yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President BP Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming salamat. Thank you very much, Senator De La Rosa.